Kapatid, tandaan niyo po ito. Ang taong depressed, hindi sermon ang kailangan. Hindi pressure, hindi paghuhusga ang kailangan. Ang kailangan ng taong malungkot ay presensya, pakikinig, at pagmamahal. Amen? At ito po ang ating nakita, narinig sa kwento sa ating ebanghelyo ngayong linggo. Meron pong dalawang alagad, naglalakad daw po palayo sa Jerusalem, papunta sila doon sa baryong tinatawag na Emmaus. At kung napansin niyo, malungkot daw sila, depressed daw po sila, nawalan sila ng pag-asa. Sabi pa nga nila, umaasa kami pero wala na. Para bang marami din sa atin ganyan ang nararanasan. Di po ba? Umaasa sa pamilya, nasaktan. Umaasa sa trabaho, nawalan. Umaasa sa relasyon, iniwan. Umaasang gumaling, namatayan. Ano ang ginawa ni Jesus dito sa Ebanghelyo, sa mabuting balita? Hindi niya sinabi dito sa dalawang malungkot na alagad, mag-move on na kayo. Di sinabi ng ating Panginoon, think positive. Hindi rin po pinagalitan ni Jesus ang dalawa, sinabihan, ang arte nyo naman? Hindi po. May tatlong ginawa ang ating Panginoon para pasayahin, palakasin, at buhayin ang pag-asa nitong dalawang alagad na naglalakad papunta sa Emmaus. At ang mabuting balita, pwede din nating gawin ang tatlong bagay na ito para pasayahin natin ang mga nalulungkot, para palakasin natin ang mga napapagod, para tulungan natin ang malapit ng mga sumuko sa kanilang buhay. Kapatid, hindi mo kailangan maging eksperto. Hindi mo rin kailangan maging perpekto. Ang kailangan lang, maging katulad ka ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya kung merong taong depressed sa iyong buhay, the first thing that you should give is your presence. Samahan mo yung mga nalulungkot kamukha ni Jesus. Ang sabi po sa ating ebanghelyo, lumapit daw si Jesus at nakisabay sa kanilang paglalakad. Hindi po siya nagmamadali, hindi po siya agad nagserbon, sumama lang siya. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Minsan, ang pinakamagandang tulong na pwede mong maibigay sa isang taong depressed, hindi salita o hindi presensya. Hindi mo kailangan solusyonan ang problema ng isang tao. Ang kailangan lang, iparamdam mo, hindi siya nag-iisa. Baka hindi niyo po alam ito. Maraming mga bata ngayon ang nadidepress. At isa pong pinakamalalim na dahilan, bakit malungkot ang mga bata, ay ang kakulangan ng presensya ng kanilang mga magulang. Meron pong isang bata na dinala po sa akin. Sabi nila, Father, pagdasal niyo po, sinasaniban po ang batang ito. Kaya, binless ko po yung bata. Pero nung kami na lang pong dalawa, itong bata, kinausap ko po siya, tinanong ko siya, anak, may problema ka ba? Bigla po siyang tumahimik at maya-maya umiyak siya. Sabi po niya, Father, malungkot po ako kasi po araw-araw wala po akong kasama sa bahay. Palagi pong wala si mama, si papa. Palagi po silang nagtatrabaho. Mga kapatid, tingnan nyo na po. Hindi demonyo ang problema kung hindi kalungkutan. Hindi espiritu ang kumapit kung hindi lungkot na hindi nakikita. Hindi niyo po alam kung gaano kalaki na bagay para sa isang bata yung simpleng presensya ng kanyang mga magulang para sa kanya. Hindi lang po pagkain ang kinakailangan nila. Hindi lang po baon. Hindi lang po gadget. Kayo po, mga magulang, ang talagang kailangan ng mga anak nyo. Amen? Pero totoo lang po, ang mga anak nyo, hindi naman po naghahanap ng perpektong magulang. Ang hinahanap po ng mga anak nyo ay present na magulang. Ulitin ko po yun. Ang hinahanap ng mga anak nyo, hindi perpektong magulang. Ang hinahanap lang, ang gusto ng mga anak nyo ay present na magulang. Amen? At tandaan niyo po ito, presence is more powerful than presence. Mas mahalaga ang oras mo kesa sa anumang bagay na pwede mong maibili at maibigay sa iyong anak. Kaya, kung merong isang taong malungkot sa iyong tabi, anak mo man yan, kaibigan mo man yan, kapamilya, kamag-anak mo, katrabaho mo, huwag mo silang agad bigyan ng solusyon sa kanilang problema. Samahan mo lang sila. Iparamdam mo ang iyong pagmamahal sa kanila. Dahil minsan, ang simpleng presensya mo ang magiging dahilan bakit hindi siya susuko sa buhay. Amen? Pangalawa po, kung merong depressed na tao, pakinggan mo lang siya. Balikan niyo po ang mabuting balita. Tinanong ng ating Panginoong Jesucristo, dun sa dalawang malungkot na alagad, anong pinag-uusapan niyo? Alam naman ni Jesus yung sagot dun sa tanong nila eh. Pero hinayaan niya sila na magsalita. Kapatid, tandaan niyo po ito. Healing begins when a person is heard. There is healing in talking. And you can help a person to be healed by listening. Minsan kasi, hindi naman naghahanap ng advice yung tao. Naghahanap ang marami ng makikinig sa kanila. Amen? Kaya kung meron kang kaibigan na depressed, huwag mo agad turuan, pakinggan mo muna siya. Listen, but do not be dragged into their problem. Listen, but do not be entangled to their dilemma. Kung merong mga iba sa inyo, sinasabi nilang kanilang problema, sabihan nyo lang sila ganito, naririnig kita, nauunawaan kita. Yun lang po.
sapat na po yun. Huwag ka nang magsasabi ng opinion mo, baka maging mas malala pa yung problema ng tao. Di po ba? Ang problema kasi ng marami sa atin, hindi tayong marunong makinig. Amen? Akala kasi natin, kailangan ng tao, advice, payo. Di po ba? Kaya nangyayari, marami sa atin, salita ng salita, pero minsan, wala namang saysay, wala namang kahulugan yung kanilang sinasabi. Di po ba? Marami sa atin, pag nagsasalita, hindi iniisip yung kanilang mga sinasabi. Hindi po ba? Pero bakit sinasabi ng tao yon? Hindi naman dun sa dahil insensitive sila, o hindi dahil nahihirapan lang yung tao humanap ng salita para maalis yung sakit, yung lungkot sa puso ng tao. Yung mga iba, nagsasalita kasi gusto nilang punuin yung katahimikan. Gusto nilang ayusin agad yung nararamdaman. Pero ang totoo, hindi naman po lahat ng sakit nadadaan sa salita. Amen? Hindi naman lahat ng lungkot kailangan ng explanation. Amen? Mga kapatid, kung gusto mo talagang i-comfort ang isang tao na lulungkot, matuto kang tumahimik, matuto ka sanang makinig. Minsan, ang pinakamakapangyarihang pwede mong sabihin sa iba ay wala. Think about that. Remember that. The most powerful thing that you can say today is nothing. Just be present. Kung gusto mong pasayahin ang taong nalulungkot, hawakan mo yung kamay niya, yakapin mo siya, at makinig ka lang sa kanya. Amen? Kung gagawin nyo lang ito, mas ma-appreciate kayo ng ibang tao. Hindi dahil napakagaling mo magsalita o hindi dahil nararamdaman nila na may kasama pala sila. Remember that when we are listened to, we feel love. Amen? Kaya nga po mga kapatid, sa mundong maingay, sa mundong puno ng opinyon, maging tao kang marunong makinig. Dahil baka ang tenga mo ay maging daan ng Diyos para pagalingin ang isang pusong sugatan. Pangatlo po at kahuli-hulihan, kapag depressed ang tao, pagmamahal ang kailangan niya. Ang sabi po sa ating ebanghelyo, habang kasama nila si Jesus, unti-unti daw po bumalik yung sigla nila. Sino ba si Jesus? Sa Diyos. At sino ang Diyos sa atin? Ang Diyos ay pagmamahal. Kaya nga sabi nila, did not our hearts burn within us while He was speaking with us? From low bat, naging fully charged sila. Pero paano nangyari yon? Hindi dahil nag-sermon si Jesus, kundi dahil sa kanyang presensya, sa kanyang pakikinig, sa kanyang pagmamahal sa kanila. Meron pa pong isang malungkot na balita ngayon. Baka hindi niya po alam ito. Parami na ng parami ang mga kabataan na nagiging mag-isa. They are lonely. Kaya naghahanap po ng kausap sa online. Lalong-lalo na po yung larong Roblox. Alam niyo po ba yon? Bantayan niyo po yung mga anak niyo. Dahil meron po palang ibang mga matatanda, 50 years old, 6 years old, pinapain ng mga bata, kinakausap. Nakakatakot po. Pero mga bata, naghahanap ng kausap online. Meron din po mga ibang bata, imbis na lumapit, kausapin nila ang kanilang mga magulang. Nakikipag-chat sa AI, nakikipag-chat sa mga bots, ginagamit ang kanilang mga gadget. Minsan, dahil mali po ang kanilang pag-iintindi, dahil po walang nagagabay sa kanila, ano po nangyayari sa mga bata? Naliligaw at minsan sinasaktan po nila ang kanilang sarili. May napakasamang balita po, bad news. Meron pong ilang kaso ng mga bata nag-suicide dahil nakinig po sila sa chat GTP. Alam niyo po ba yon? Search niyo po yung pag-aralan niyo, kayo po mga magulang. Please, monitor that. Pag-aralan niyo po, bantayan niyo mga anak niyo. Dahil sinabi po nitong artificial intelligence na pwede siyang magpakamatay. Nakinig ang bata. Kinitil niya ang sarili niyang buhay. Ang kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi solusyon ang teknolohiya sa kalungkutan ng puso. Hindi kayang palitan ng robot ang pagmamahal ng tao. Pwede kang sagutin ng AI, pero hindi kanya kayang yakapin. Amen? Pwede kang kausapin ng iyong gadget. Pwede kanyang bigyan ng aliw, pero hindi niya kayang alisin ang sakit na iyong nararamdaman. Tandaan niyo po, hindi impormasyon ang kulang sa mundo, kung hindi relasyon. Hindi kaalaman ang kulang sa ating buhay, kung hindi pagmamahal ang kailangan. At dito po, napakaganda pumapasok ang paalaala ng Ebanghelyo. Itong kwento, to the road to Emmaus. Hindi po nagpadala si Jesus ng mensahe. Kung hindi ano kanyang ginawa, sinamahan niya ang mga alagad, nakinig siya sa kanila at minahal sila. Mga kapatid, gusto nating iligtas, tulungan ang mga nalulungkot, lalong-lalo na po ang mga youth, ang mga bata, ang mga kabataan. Huwag lang sana tayong maging connected sa kanila. Maging present tayo palagi sa kanila. Huwag lang tayo sanang sumagot sa kanila, pero matuto kang makinig sa kanila. Huwag lang sana tayong magbigay ng bagay, ng pera, pero ibigay nating buong-buo ang ating buhay sa kanila. Kapatid, may kakilala ka bang depressed ngayon? Huwag mo siyang sasabihan, magpakatatag ka, palakasin mong loob mo. Huwag mo din siyang pipilitin na, smile ka naman, maging masaya ka.
Sa halip, ibigay mo ang 3 P na ito. Una, ang presensya mo. Pangalawa, ang pakikinig mo. At ang pangatlo, ang pagmamahal mo. P, P, P. Yan ang tunay na charger ng taong low-bat. Mga kapatid, ang cellphone, kapag na-low-bat, sinasaksak sa kuryente. Pero ang tao, kapag low-bat ang puso niya, kailangan lang niya ng pagmamahal. Tandaan niyo ito, minsan, ikaw ang charger na ginagamit ng Diyos para buhayin ang isang taong nawalan na ng pag-asa. Kaya kapag lumapit tayo sa mga sugatan, sa mga pagod, sa mga depress, huwag mo silang i-judge. Huwag mo silang i-pressure. Samahan mo lang sila, pakinggan mo lang sila, at mahalin mo sila. Dahil baka ikaw ang maging Emmaus nila. Baka ikaw ang gawing paraan ng Diyos para sila ay muling mabuhay, hindi lang ngayon, kundi hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen.